una sa lahat. Sa Pulsa Video, SUV biglang umabante at inararo ang mga pasahero sa labas ng NAIA Terminal 1. Humandusay tuloy ang mga biktima. Di bababa sa dalawa, kabilang ang isang bata, patay. Ang punot dulo ng disgrasyang yan at iba pang detalye sa insidente, abangan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Driver ng bus na nagdulot ng karambola sa SCTEX, negatibo sa drug test. Pero Department of Transportation, desididong maghigpit sa tsuper ng mga PUV. Kabi-kabilang sunog, sumiklab na naman. Sa Rizal, lalaking binalikan ng kanyang laptop, patay ng matrap. Isa na namang Pinay, niloko ng kapwa Pinoy para pagtrabahuin sa isang scam hub sa Myanmar. Sitwasyon sa loob ng scam hub, nakuna ng video at ibinigay sa News 5. Exclusive! Mga sakay ng tricycle, humandusay matapos silang banggain ng kotse sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Driver ng kotse, lasing daw. NU Lady Bulldogs at De La Salle Lady Archers, pasok na sa finals ng UAAP Women's Volleyball. At Nations Girl Group na BINI na sold out ang kanilang performance sa Aurora Music Festival sa Pampanga. Nagnegatibo sa iligal na droga ang driver ng bus na nakabangga ng mga sasakyan sa SCTEX kung saan 10 ang nasawi. Kasunod nito, mandatory na ang pagpapadrug test ng lahat ng mga driver ng sinuspinding kumpanya ng bus. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Matapos tumanggi nung una, nagpa-drug test na rin ang driver ng Solid North Bus na nagdulot ng karambola ng ilang sasakyan sa Subic Clark Tarlac Expressway noong Huwebes. 10 ang nasawi sa aksidenteng yan. Negative sa droga ang tsuper ng bus. Ayon yan sa ulat ng Tarlac Provincial Forensic Unit ng Philippine National Police. Pero kahit negatibo na sa droga ang tsuper, hindi pa rin yan sapat para kay Transportation Secretary Vince Dizon. Gusto niyang tiyaking mahigpit ang pagpapatupad sa mandatory drug test sa lahat ng driver ng Solid North Transit. Makikipagtulungan ang DOTR sa Philippine Drug Enforcement Agency para rito. Giit niya sa mga tatanggi sa drug test. Hindi pa pwede yung aayaw, hindi pa pwede. Hindi ka pwedeng umayaw kasi nagdadala ka ng pasahero eh. Sisilipin din ng ahensya ang roadworthiness, hindi lang ng mga bus, kundi ng mga tsuper. Ito yung kakayahan nilang magmaneho ng ligtas at sumunod sa mga pamantayan sa kalsada. Lumalabas kasi sa isang memo ng DOTR na dapat may karelyebo ang isang tsuper pagkalipas ng 6 na oras na pagmamaneho. Una nang iniulat ng Tarlac City Police na posibleng nakatulog ang bus driver bago ang karambola. Para tayong naglolokohan eh. Hindi naman talaga tinetest ang roadworthiness eh. Ang problema sa Pilipinas, hindi naman yung batas at regulasyon madalas eh, yung enforcement eh. Kahit na may batas, kahit na may regulasyon, kung hindi naman yan ini-enforce, baliwala lahat yan. Kanina, binisita ni Dizon ang burol ng mga nasawi sa trahedya. Nangako rin siyang magbibigay ng tulong pinansyal at ng abogado sa mga naunilang pamilya ng mga ito. Inaasahan namang haharap ang Solid North Transit sa pagdinig sa LTFRB sa Miyerkules. Una nang sinuspinde ng hindi bababa sa 30 araw ang higit 200 bus unit ng kumpanya dahil sa insidente. Mula sa Antipolo City, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Malagim na disgrasya ang bumulaga sa mga pasahero sa NAIA Terminal 1 kaninang umaga. Isang SUV ang biglang umabante at sinalpok ang mga pasahero na nasa departure area. 2 ang nasawi dyan, kabilang ng isang bata. At live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, pakikwento nga ang malagim na nangyari dyan sa NAIA Terminal 1. Andre, nagdire-diretso ang itim na SUV malapit sa entrance ng paliparan kung saan nagkukumpulan ang mga tao. Sa bilis ng pangyayari, inararo at pumailalim sa sasakyan ang 2 nasawing biktima.
Masdan ng kulay itim na SUV na nakaparada sa departure area ng Ninoy Aquino Terminal 1 mag-aalas 9 kanina umaga. Maya-maya, bigla na lang itong humarurot sa walkway ng terminal. Dito na inararo ang mga nakaabang na pasahero. Disgrasya, men! Sa isa pang video, nakapukol na ang SUV sa malapit sa entrance ng paliparan. Nagkakagulo naman ang mga pasahero lalo't ilan sa kanila ay nakabulagta ng mahagip ng sasakyan. Pero ang mas malala, May patay yata doon sa loob! agad namang rumisponde ang mga otoridad. Gumamit pa sila ng forklifter para maiangat ang SUV dahil 2 tao ang pumailalim doon. Nang maalis, idineklara silang dead on the spot. Daman naman ang hinagpis ng lalaking ito na ama ng 4 na taong gulang na babaeng kasama sa pumailalim sa SUV. Ayon sa kaanak, kasama ng bata ang ina at lola para sana ihatid ang amang OFW. Samantala, ang 28 anyos na lalaki na isa pa sa nasawi, palipad sana ng Dubai para sana sa isang business meeting. Dinala sa punerarya sa Pasay ang mga labi ng 2 biktima, habang ang 4 naman na sugatan ay nasa San Juan de Dios Hospital. Mapapansin na wala yung isa sa mga safety bollard o yung metal na harang dito sa passenger entrance. Posibleng natanggal ito sa pagbulusok ng SUV na tumumbok sa mga biktima. Personal naman pumunta sa paliparan si New NAIA Infra Corporation President Ramon Ang at nangakong sasagutin ang lahat ng gastusin ng mga biktima. Nag-inspeksyon din doon si Transportation Secretary Vince Dizon. Review din namin ang CCTV. Nakita namin yung sasakyan na rumagasa. No? So right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. No, hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito. Ayon pa kay Dizon, nasa kusdiya na ng mga pulis ang SUV driver na sasailalim sa drug at sobriety test. Nasa kusdiya na ng mga pulis ang driver ng SUV na sinusubukan pa ng News 5 na makunan ng panayam. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng naturang driver na mahaharap din sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property. Andre, sa inisyal na impormasyon na nakuha natin mula sa pulis, human error ang tinitingnang dahilan ng pagbulusok. Sabi raw sa kanila ng driver, noong paalis na siya, bigla raw umabante ang sasakyan. Pero imbes na preno, gas ang kanyang naapakan. Samantala, normal na muli ang operasyon dito sa passenger entrance kung saan nangyari ang insidente. Pinapadaanan na ito ulit sa mga pasahero. Balik sa inyo. Live mula sa NAIA Terminal 1, maraming salamat, Dave Abuel. Naghihinagpis ang kaanak ng mga nadamay sa pag-aararo ng SUV sa NAIA Terminal 1. Hindi raw kasi nila maatim na nadamay sa disgrasya ang kanilang mahal sa buhay. At live mula sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, may balita na ba sa mga lagay ng biktima? Nikki, kanina nga ay dagsaan yung mga ambulansya maging yung mga kaanak dito sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay City. Dito kasi unang dinala yung mga biktimang sugatan matapos mang-araro ang isang SUV sa NAIA Terminal 1 kaninang umaga. Hindi lubos akalain ni Randy na sa isang iglap lang masasangkot sa isang trahedya ang kanyang mga kaanak. Kwento ni Randy, inihatid ng mga kaanak niya sa Batangas patungong NAIA kaninang umaga ang kanyang bilas na babiyahe dapat sana patungong Europe. Yun nga lang, bago pa man makapasok ng paliparan ay inararo ng SUV ang bilas at 3 pang kaanak. Damay rin ang 5 taong gulang na babaeng binawian ng buhay. Hindi raw nila matanggap ang nangyari dahil wala pang 1 buwang nagkasama ang mag-amang OFW at ang batang babae. Sa kabuuan, 3 ang sugatan at 2 ang binawian ng buhay dahil sa aksidente. Sa ngayon nga ay nasa kritikal na lagay pa ang ina ng nasawing bata na naabutan naming inilipat mula sa San Juan de Dios patungong St. Luke's Medical Center sa Taguig. Sugatan din ng isang senior citizen na babae, habang isang batang kaanak rin nila ang na-discharge na sa ospital kanina. Bukod sa magkakamag-anak na yan, isang 28 anyos na lalaki rin ang naiulat na binawian ng buhay dahil sa aksidente. Nauna nang nangako si NAIA Infra Corporation at San Miguel Chairman Ramon Ang na sasagutin nila lahat ng gastusin sa pagpapagamot sa mga biktima. Magbibigay rin daw sila ng tulong pinansyal sa mga pamilya ng namatay. Nikki, kanina nga naabutan din natin na yung 61 years old na lola
na nasugatan ay nilipat na rin sa St. Luke's Medical Center para mas matutukang maigi ang kanyang kondisyon. At pakiusap na rin ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon para sa mga kapatid nating social media users, pakiiwasan na lamang daw po yung pag-share ng mga sensitibong larawan ng aftermath ng aksidente bilang pagbibigay respeto na rin sa mga naulila pati sa mga biktima. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Nikki? Maraming salamat, Ian Suyu. Sa anibersang nagpaputok ang Pilipinas at Amerika ng kanilang artillery unit sa balikatan exercises sa Apari, Cagayan. Bagyapang naantala ang ginawang military drill. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sabay-sabay na lumipad, malapit sa dalampasigan, dito sa Apari, Cagayan, ang ilang F-16 fighter jets ng Amerika. Yan ay matapos silang makatanggap ng impormasyon na lumalapit na sa laot ang mga kunwaring kalaban na nagtatangkang lumusob sa Pilipinas. Sunod na nagpakawala ng pag-atake ang mga nakaposisyong artillery units ng Pilipinas at Amerika. Kabilang dyan ang 105mm howitzer ng Philippine Marines, ang Atmos 155mm howitzer ng Philippine Army, at ang ilang pangkanyon mula naman sa US Marines. Lahat ay nakaharap sa dagat para punteriyahin ang naval at amphibious assets ng mga kalaban. We are countering a seaborne invasion from an external threat. Ang maaksyong tagpong yan ay bahagi ng counter-landing live fire drill sa nagpapatuloy na balikatan exercise kung saan sentro ang coastal defense. Ganito malamang ang sasalubong sa mga kalabang magtatangkang dumaong sa dalampasigan ng ating bansa. Sabay-sabay silang aatakihin ng pinagsamang pwersa ng Pilipinas at Amerika para pigilan ang kanilang tangkang paglusob. Pagsasanay daw ito kung paanong pagsasamahin ng dalawang magkaalyadong pwersa ang kanilang mga kakayahan para sa iisang layunin na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. The intent really is to regain the initiative and either send the enemy back to sea or defeat them on land. Isinagawa ang isa sa mga pinakamalaking live fire exercise ng balikatan sa Apari, Cagayan. Kung titignan sa mapa, direktang nakaharap ang probinsya sa Taiwan kung saan pinangangambahan ang sapilitang pagkubkob ng China. Makailang beses na rin sinabi ng China na pang-uudyok ng gulo ang pagsasanay ng Pilipinas kasama ang Amerika. Sagot dyan ng AFP. Well, China is free to think whatever it wants, but we are exercising our rehearsal for a ground defense. Bahagya namang naantala ang military drill kanina dahil sa na-detect na interloper o yung hindi otorisadong maglayag o lumipad sa lugar kung saan ginagawa ang pagsasanay. Tumanggi naman ang militar na magbigay ng iba pang impormasyon tungkol sa umano'y interloper na aircraft. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Kung gaano kadaling makuha para makapagtrabaho sa scam farms, ganoon din ang hirap para makalabas sa mga ito. Ibinahagi ng isang Pinay na dating scam hub worker ang kanyang karanasan kung saan mismo mga kapwa Pinoy raw ang nag-recruit sa kanya. Narito ang frontline report ni Rainiel Pawid exclusive. I started work as a customer service representative for 7 months. Also as a customer service representative for 5 months. Sa online video na ito nagsimula ang aplikasyon ni Angel bilang isang scam hub worker sa Myanmar. Nakita niya ang job posting para sa isang call center sa social media. Naakit daw siya sa buwan ng sweldong 50,000 piso. Kaya agad siyang tumulak pa Thailand nang kunin siya ng kumpanya kahit na walang maayos na kontrata. Pagdating sa Thailand, pinatuloy muna siya sa maayos na hotel. Pero kinabukasan, ibinyahe siya ng 7 oras sakay ng bangka para itawid papuntang Myanmar. Isa palang online scam hub ang pinasukan niya. Pagdating doon, kaliwat ka ng love at crypto scam ang pinagagawa sa kanila. Dito na rin daw nagsimula ang masamang pagtrato sa kanya. Gaya ng ibang mga biktima, hitik sa pananakit, uhaw at gutom ang sinapit doon ni Angel. Pero ang pinakamasakit para sa kanya, mismong mga kapwa Pinoy raw ang nanghatak sa kanya sa trabahong ito. Nagtaka po kami kasi 6 hours po yung pasok nila. Tapos kami po umaabot po ng 17 hours to 20 hours per day. Tapos, yun po. Pero inamin naman din po nila sa amin na sila po talaga yung nagdala sa amin doon. Kasi humingi pa po sila sa amin ng tawad.
Sa videong nakuha ng News 5, makikita ang sitwasyon sa mga scam farm. Mga sundalo ang sumusundo sa mga lumalabas dahil hawak ng rebelding grupo ang lugar kung saan nakatayo ang mga scam hub. Mananatili sila sa kampo ng militar hanggang sa mapabalik sa kani-kanilang mga bansa. Sa isa pang video, makikita naman ang pagdating ng ilang Chinese mafia upang kumbinsihin pa ang ibang biktima na magpatuloy sa trabaho. Pero dahil sa hirap ng dinanas, ilang mga empleyado ang nagnais ng umuwi, kabilang si Angel. Nanatili muna siya ng ilang araw sa embahada para ayusin ang ilang exit document. Halos lahat kasi ng scam hub workers wala nang hawak na pasaporte o overstaying na sa lugar. Sa tala ng Philippine Police Attaché sa Bangkok, higit 100 Pilipino pa ang nasa loob ng mga scam farm sa Myanmar. Ngayong linggo nga, nasa 10 pa ang dumating at nagpapasaklolo na rin sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Higit isang linggo bago ang Bilang Pilipino 2025, doble kayod sa pangangambanya ang mga kandidato sa pagkasenador. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Sinalubong ng Bland Tribal Leaders sa General Santos City si dating Senador Kiko Pangilinan ng mangampanya siya roon sa pagresolba sa krisis sa pagkain. Hindi raw dapat kalimutan ang mga katutubong tribo na kailangan ding mapakinggan at palakasin. Ang kanyang kaalyado na si dating Senador Bam Aquino naglibot sa Metro Manila kabilang sa Muntinlupa. Doble kayod na raw sa huling linggo ng kampanya para maisulong sa Senado ang libreng kolehiyo at siguradong trabaho. Nagtungo naman kahapon ang mga pambato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Batangas na pangpito sa pinaka-vote-rich province. Pinangunahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Present sina Benhur Abalos, Senator Francis Tolentino, Manny Pacquiao, Ping Lacson at Senator Bong Revilla. Naroon din sina Senators Pia Cayetano, Lito Lapid, dating Senate President Tito Soto, Erwin Tulfo at Abby Binay. Inendorso sila ni dating Batangas Governor Vilma Santos Recto. Salamat kayo. Nagsagawa rin ng campaign rally ang mga manok ng Campo Duterte sa Butuan City naman. Kasamang nanuyo ng mga botante si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondo, Philip Salvador, JV Hinlo at Marites Mata. Nangampanya naman sa San Pablo City, Laguna ang TV host na si Willie Revillame. Dito ipinangako niya ang libreng gamot para sa mga matatanda at paggawa ng batas para mapabuti raw ang buhay ng mga mahihirap. Nanuyo rin ang mga botante sa San Pablo, Laguna sina Congressman Rodante Marcoleta at Attorney Vic Rodriguez. Si Marcoleta gagawin daw libre ang kuryente sa mga 2,000 pesos pababa ang monthly bill, habang si Rodriguez lalabanan daw ang korupsyon. Nag-motorcade naman sa Cebu ang independent candidate na si Ariel Quirubin. Ipapanalo raw niya ang good governance at pupuksain ang korupsyon kapag siya ay nanalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Pinabulaanan ng COMELEC ang kumakalat na abiso online na hindi raw pwedeng bumoto sa Bilang Pilipino 2025 ang mga walang national ID. Giit ng COMELEC, fake news yan. Hindi raw sila ang nag-post ng ganyang impormasyon sa social media. Kakailanganin lang daw ang national ID sa May 12 kung sakaling hindi matiyak ang pagkakakilanlan ng botante sa computerized voters list. Panawagan ng poll body, huwag magpapaniwala sa hindi beripikadong accounts online. Sumangguni lamang daw sa kanilang official social media pages. Mga kapatid, posible pong mag-rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na Martes. Hanggang 90 centavos ang tinatayang bawas singil sa kada litro ng gasolina at hanggang 80 centavos naman kada litro sa diesel. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na dahil ito sa pinangangambahang oversupply ng krudo sa pandaigdigang merkado. Tumaas daw kasi kamakailan ang inventaryo ng langis sa Amerika kasabay ng mga indikasyon ng taas produksyon sa Saudi Arabia. Nakaapekto rin daw ang mga agam-agam sa pandaigdigang ekonomiya bunsod ng mga taripa ni US President Donald Trump. Patuloy ang paglakas ng piso na nagsara sa pinakamataas nitong halaga kontra dolyar.
matapos ang mahigit isang taon. Nagsara ang piso sa 55.57 kontra dolyar noong Biyernes. Ito na ang ikalawang araw na nanatili sa 55 level ang piso at ang pinakamataas na halaga mula noong magsara ito sa 55.53 noong March 2024. Sabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, lumakas ang piso dahil sa mas mataas na remittances. Lumaki raw ang halaga ng perang pinadala sa Pilipinas sa mga OFW para sa bakasyon at pambayad ng tuition bago magsimula ang school year. Susunod, magkahiwalay na sunog sa Cainta, Rizal at Antipolo. 3 ang patay. News 5 exclusive. Isang pamilya na sakay ng kolong-kolong sugatan ng banggain ng kotse. Nakabanggang driver, nakainom pala. At ilang pari binalikan kung paanong nakilala si Cardinal Luis Antonio Tagle na tinaguriang ding Asian Francis. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang lalaki na natrap sa nasusunog na bahay sa Cainta, Rizal. Bigo na siyang makalabas pa matapos balikan ang kanyang laptop. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Brian Basa. May pumuputok-putok pa talaga. Kasabay ng tilaok ng manok, makapal at maitim na usok ang gumising sa mga taga Green Park Village sa Cainta, Rizal, linggo ng umaga. Sumiklab ang sunog sa isang bahay bandang 6:20 a.m. May tao dyan doon sa loob di nakalabas daw. Patay ang isang lalaking natrap sa loob ng bahay matapos balikan ang kanyang laptop. Bukod sa nasawi, sugatan din ng 3 sa insidente. Kabilang dyan ang ina ng nasawi at kapatid nitong nagtamo ng first-degree burns at isang bomberong nasaktan habang rumeresponde. Alas 7 na nang tuluyang maapula ang apoy. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Sunog din ang bumungad sa mga residente ng Valley View Executive Village Phase 1 sa Antipolo City. Mag-aalas 7 raw ng umaga nang makatanggap ng ulat ang Bureau of Fire Protection Antipolo tungkol sa sunog. Agad namang nakontrol at naapula ang sunog bandang alas 7:30. Sa kasamaang palad, patay ang 2 babaeng natrap sa loob ng kanilang tirahan dahil sa bilis kumalat ng apoy. Iniimbestigahan pa ang halaga ng iniwan nitong pinsala at ang mitsa ng apoy. Naabo rin ang ilang bahay sa Barangay Guadalupe sa Cebu kahapon. Mag-aalas 5 raw ng hapon nang itaas sa unang alarma ang apoy. Tulong-tulong ang mga bumbero mula sa iba't ibang distrito para makontrol ang apoy. Pero inabot pa ng 1 oras bago ito tuluyang naapula. Inaalam pa ang halaga ng pinsala at ang dahilan ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. 2 ang patay sa banggaan ng isang tractor truck at pickup sa Talisay, Negros Occidental. Sa Leyte naman, nagkarambola ang 3 sasakyan na ikinasawi ng 2 biktima. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Wasak ang harapan at likurang bahagi ng asul na sasakyang yan nang abutan ng mga otoridad sa Barangay Mudburon, Alangalang, Leyte kahapon. Sa di kalayuan naman ang 2 nakataob na motor. Nasangkot ang 3 yan sa karambola sa lugar. Base sa investigasyon, kinain ng kotse ang kabilang linya na siyang nagdulot ng aksidente. Patay ang isang rider at kanyang backride, habang sugatan naman ang 3 iba pa. Hawak na ng mga pulis ang driver ng kotse at mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries at damage to property. 2 rin ang nasawi sa banggaan ng isang truck at isang pickup sa bayan ng Talisay kagabi. Sa tindi ng pagkabangga, natanggal ang makina at tumagilid ang itim na pickup. Dead on arrival ang pasahero ng pickup na si Rojan Taballero, habang binawian ng buhay kaninang umaga ang driver nito na si Nilo Espanto. Sugatan naman ang driver at sakay ng truck.
Masasabi po talaga natin na mabilis yung takbo nila, ma'am, kasi makikita natin sa based on impact nila na nawarak po talaga yung Ford Ranger. Actually, natanggal po talaga yung makina ng sasakyan. Nakahandusay sa kalsada ang mga taong yan habang nagkalat naman ang mga panindang gulay at prutas na dala ng kanilang kolong-kolong sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa may Tandang Sora kaninang madaling araw. Yan ay matapos silang mabangga ng isang itim na kotse. Ayon sa inisyal na investigasyon, binabagtas ni Beverly Sequito ang highway kasamang anak at asawa nang salpukin ng kotse. Yung kotse po, ang bilis po ng takbo. Dahan-dahan lang po kami dito sa motorcycle. Tapos yun, ang bilis po ng pangyayari po eh. Binundol po kami. Divisoria po. Nagano po kami ng paninda. Sino yung mga kasama po? Yung stepfather ko po, tapos yung mama ko. Kinilalang driver ng kotse na si Martin Pascual, 29 anyos. Aminado rin siyang nakainom ng alak nang mangyari ang insidente. 3 concrete barrier naman ang nasira matapos banggain ng kotse. Nagpapagaling na sa East Avenue Medical Center ang 3 sugatan. Sa Antipolo naman, nangihing na ang babaeng yan matapos mapuruhan ang kanyang binti sa pagbangga ng isang jeep sa poste sa may Marcos Highway. Ayon sa driver ng jeep na si Jude, 50 anyos, nawalan daw ng preno ang sasakyan niya. Lost brake lang yan eh. Nawalan ako ng preno. Iniwas ko lang dun sa may, sa single na sinusundan ko. Kaya dito ko binangga sa barrier. At saka iwas na rin sa mga pasahero kung maraming masaktan. 2 ang sugatan sa self-accident. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury ang jeepney driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Muling iginiit ni Cebu Governor Gwen Garcia na hindi siya bababa sa pwesto sa kabila ng utos na suspensyon ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Garcia, hindi rin siya hihingi ng tawad dahil sa pahayag kamakailan na may kinalaman umano sa politika ang desisyon ni Ombudsman Samuel Martires na suspendihin siya. Matatanda ang ipinag-utos ng Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension ng gobernadora dahil sa pagbibigay umano ng permit sa isang construction company kahit wala raw itong environmental clearance. Noted. Salamat po. Who indeed owes who an apology? That's a question. I am not stepping down. Ako tambagan, sundan na lang ang order. Oy, excuse me. Musunod ko og order kung legal. Iniimbestigahan na ng Department of Transportation ang 3 insidente ng umano'y punit passport. Ayon kay DOTR spokesperson Mon Ilagan, unang insidente nito ay pasahero ng Philippine Airlines na biyaheng Butuan pa Manila. Pangalawa raw ay pasahero naman ng Cebu Pacific na biyaheng Maynila pa Bali, Indonesia. Habang ang pangatlo ay Cathay Pacific flight sa Mactan, Cebu International Airport. Ayon kay Ilagan, isa lang sa 3 insidente ang formal na nag-report. Sa ngayon, ipinatawag na raw ni DOTR Secretary Vince Dizon ang mga opisyal ng mga airlines tungkol sa issue. Una na rin ipinag-utos ng ahensya at ng pamunuan ng NAIA na bawal nang hawakan ang mga pasaporte ng mga pasahero. Sa nalalapit na conclave o pagpili na bagong Santo Papa, matunog ang pangalan ng Pilipinong si Luis Antonio Cardinal Tagle. Sa Imus Cathedral, kung saan siya unang naging kura paroko at kalaunay naging obispo, binalikan ng ilang pari kung paano nila nakilala ang tinaguriang Asian Francis. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Ilang araw bago magsimula ang conclave sa Vatican, binisita ng News 5 ang Imus Cathedral kung saan matagal na nagserbisyo si Luis Antonio Cardinal Tagle. Isa siya sa itinuturing na papabili o isa sa mga posibleng maging susunod na Santo Papa. Nitong Sabado, nagsagawa ng pilgrimage ang mga deboto mula sa St. Joseph Shrine ng Cubao sa Imus Cathedral. Isa sa mga nanguna sa misa si Father Victor Parlan. Isa siya sa mga unang inordinang deacon ni Cardinal Tagle taong 2012. Nung last year ko, sa seminary, siya yung naging Archbishop of Manila pa noon, hindi pa siya cardinal. At kami yung kanyang unang batch na na-ordain bilang deacon sa San Carlos Seminary. So, isa yon sa siguro milestone ng kanyang ng pagiging Archbishop of Manila. Ang isa namang pari na si Father Fortunato Dumlao, ibinahagi ang ilan sa mga dahilan ng kanilang pilgrimage. Siyempre, pinagdarasal natin ang yumaong Santo Papa
Higit sa lahat yung nangyayari pong conclave at pati na rin po yung mga cardinal na nandoon para mas lalo silang ma-inspire para makapili po ng ating susunod na leader ng simbahan. Ibinahagi rin ng dalawang pari mula sa personal nilang pakikisalamuha ang katangiang ipinamalas ni Tagle sa kanila noon. At very practical, very grounded sa realities ng buhay natin. Mabuting pastol, kaamuy niya yung tupa. So napakasimple ni Cardinal. 1997 na maging kura paroko ng Imus Cathedral si Tagle. Itinalaga naman siyang obispo sa lugar noong 2001 hanggang 2011 bago naging Archbishop ng Maynila. Tinagurian siyang Asian Francis dahil sa pagkakatulad sa pamumuhay ni Pope Francis na napakapayak at tuon sa simbahang Katolika. Base sa College of Cardinals report, dagdag pa sa Malapapa Francisco na katangian ni Tagle ang taglay nitong theological at historical training. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, kotse bigla na lang huminto sa highway, nagdulot yan ng karambola. Magnitude 7.4 na lindol, yumanig sa Chile. At Nation's girl group BINI excited nang mag-perform ulit sa Day 2 ng Aurora Music Festival. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nagkarambola ang tatlong sasakyan sa Ohio sa Amerika dahil sa isang kamote driver. Ang diskarte ng kamote driver niyan sa kalsada, panoorin sa Frontline News Abroad. Sa kuha ng CCTV sa bahagi ng Interstate 71 sa Ohio sa Amerika, biglang huminto ang kulay pulang van sa highway. Bubuelo sana siyang mag-exit sa kabilang lane pero sinundan siya ng dalawang sasakyan. Hanggang sa nauwian sa karambola ng sumalpok naman na gray na van. Wasak ang ilang parte ng tatlong sasakyang nadamay. Habang ang pulang van mabilis ang tumakas. Wala namang nasaktan pero tinutugis na ang driver ng van. Sa Gujarat, India naman, tumalon mula sa ikalimang palapag ang isang babae para lang makaligtas sa nasusunog na apartment building. Agad siyang sinalon ang mga nakaabang na residente. Base sa report, nakaligtas ang babae pero sugatan siya mula sa pagkahulog. Hindi tukoy kung ilan ang biktima pero may mga kritikal daw matapos matrap sa sunog. Ligtas namang nahanap ang 5 sakay ng nawawalang eroplano sa Bolivia. Ayon sa mga otoridad, 48 hours o 2 araw na wala ang aircraft mula na magradyo ang piloto na may engine failure ito. Bumagsak raw sa ilog ang eroplano. Mga mangingisda ang nakakita sa mga biktima kaya sila nasagip. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang mga bansang Chile at Argentina. Agad naglabas ng tsunami warning ang mga otoridad at mabilis na lumikas sa matataas na lugar ang mga residenteng malapit sa dagat. Daang-daang pulis at responders ang idineploy. Naitala ang sentro ng lindol sa Drake Passage sa timog na bahagi ng dalawang bansa. Wala namang naitalang pinsala. Kasado na po ang tapatan ng De La Salle Lady Spikers at NU Lady Bulldogs sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Finals. Ito ang ikatlong beses na mag-aharap sila sa finals sa loob ng 4 na taon. Nagwagi sa Season 84 ang NU, habang kampiyon naman sa Season 85 ang La Salle. Pero bago ito, nilaglag muna ng defending champions na NU ang FEU Lady Tamaraws sa semifinals. Ni-reverse sweep nila ang FEU. Ang Lady Spikers naman, 4 na sets lamang ang kinailangan para mapauwi ang UST Golden Tigresses. Sa PBA naman, 2 maaksyong laban ang aabangan na naman ng ating mga kapatid. Sa PBA Philippine Cup, kasalukuyan pong nagtatapatan ngayon ang Terra Firma Jeep at Magnolia Hotshots. Galing sa panalo Magnolia, habang sabik na makabawi ang Jeep matapos matambakan sa huli nilang laban. Bigati naman ang susunod na laro sa pagitan ng TNT Tropang 5G at San Miguel Beermen mamayang 7:30 ng gabi. Hinahanap pa rin ng TNT ang unang panalo nila ngayong conference. Ginaganap ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo pero mapapanood din ito sa PBA Rush, sa RPTV at sa Pilipinas Live app.
Usap-usapan ngayon ang kahanga-hangang acting skills ng P-pop group member na si Beanie Sheena. Yan ay matapos niyang pagbidahan ng sariling kwento ng kanyang buhay sa isang TV program. Pinatunayan ng youngest member ng Beanie na hindi lang sa pagsayaw at pagkanta siya palaban. Sa kwento, iniwan ni si Sheena ng kanilang ama. Lumaki siya kasama ang ina na sumuporta sa kanya hanggang bawian nito ng buhay. Ang netizens tanggal ang angas dahil hindi raw nila napigilang maiyak sa pinagdaanan ng nag-iisang bebe na si Sheena. Marami naman ang napataas ang kilay sa sinapit ni Sheena at ng kanyang pamilya sa kanyang ama. Susunod, pick up, tinangay ng baha sa Davao de Oro. Mga pasahero nasagip. At post ni US President Donald Trump na nakabihis Santo Papa binatikos ng mga Katoliko. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang lalaki ng makuryente sa Zamboanga City. Kita sa video na ito ang katawan ng biktima na nakasabit pa sa mga kable. Ayon sa ulat, lininisin dapat ng biktimang si Jose Abasa ang bubong ng bahay ng kanyang kakilala nang madulas siya. Nadikit ang biktima sa live wire dahilan ng kanyang pagkakakuryente. Nanatiling nakasabit ang biktima ng ilan pang minuto bago nakuha ang kanyang labi. Nangako naman ang may-ari ng bahay na tutulong sila sa gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Sa iba pong balita, tinangay na baha ang isang pickup sa Mabini, Davao de Oro. Kita sa video ang halos paglubog ng sasakyan sa rumaragasang baha dulot ng mga pag-ulan dahil sa umiiral na low pressure area. Gumamit ng lubid ang mga residente para sagipin ang driver at pasahero ng pickup. Kalaunan, gumamit ng heavy equipment ang rescuers para maiahon ang sasakyan sa baha. Ligtas naman ang mga sakay ng pickup. Hindi lang music lineup ang panalo, pati ang breathtaking displays sa Day 2 ng Aurora Music Festival. Live mula sa Clark City, nasa frontline ng balitang yan ang ating News 5 digital producer si Von Belinario. Von, sandali na lang magsisimula na yung concert, no? Ano na ba ang ganap dyan at kamusta na ang dagsa ng concert goers? Nako, Nikki, no, patuloy ang paandar at mga pasabog ng iba't ibang local artists dito nga sa pangalawang araw ng Aurora Music Festival dito sa Clark City. Humigit kumulang 75,000. Yan ang inaasahang bilang ng mga concert goer ngayong Day 2 ng Aurora Music Festival ayon mismo sa organizer at producer ng show. Kagabi, nasa 70,000 ang audience, kaya naman over the top ang saya ng fans sa mga performance ni Rico Blanco, Moira, TJ Monterde with surprise appearance si KZ Tandingan, BGYO, Mass Singer Pilipinas Judge Detective Arthur Neri at ng Beanie. Ngayong gabi, bibida sa stage sina Maki, Flo G, Jonella, mga hit bands na Over October, Cup of Joe at ang Nation's Girl Group na Beanie. Sa soundcheck pa lang, todo bigay ng bigating OPM acts tulad ng Over October na talagang tinilian sa hit song nilang Ikot. Sobrang thankful naman ng grupong Cup of Joe sa patuloy na tagumpay ng kanilang banda at mga awitin tulad ng Multo. Nako, Nikki, no, bukod sa mga pasabog na performance ng iba't ibang OPM artists, mag-e-enjoy rin ng fans at concert goers sa mga hot air balloon na nakapaligid dito mamaya sa Clark City. Kaya naman visuals at talagang music ang ma-e-enjoy ng ating mga kapatid na fans. So, pasado alas 6, inaasahang magsisimula na yung mismong concert at patuloy ang pagdagsa ng mga fans dito mismo sa Clark City. Yan ang latest mula rito sa Pampanga. Nikki? Excited for the fans and excited for you. Maraming salamat, Von Belinario. Samantala, may payo si Miss Universe 2018 Catriona Gray sa bagong Miss Universe Philippines 2025.
just hope that these next couple of months, she doesn't allow yung pressure, yung noise sa social media to really distract her. Sana she remembers why she's there, what her core is, whether that be to go after a dream or support the community or to make her family proud. Iyan ang mensahe ni Catriona Gray kay Atisa Manalo, ang bagong Miss Universe Philippines Queen. Ayon pa kay Catriona, mabilis lang daw ang lahat. Kailangan daw ni Atisa na manatiling focused at present. Dagdag pa ni Catriona, handa siyang tumulong at magbigay ng payo dahil magkabatch sina Catriona at Atisa Manalo noon sa Binibining Pilipinas 2018. At dito nasungkit ni Catriona ang korona ng Miss Universe Philippines habang Binibining Pilipinas International naman si Atisa at naging Miss International first runner-up. Naku, posible pong hindi makalaro sa paparating na FIBA Asia Cup ang Gilas Pilipinas naturalized player na si Justin Brownlee matapos ang isa na namang negatibong resulta sa drug test. Base sa ilang ulat, inapila na ng kampo ni Brownlee ang resulta ng urine sample na ipinasa niya noong Asia Cup qualifiers. Pero wala pang balita kung makiklear ang kanyang pangalan. Dati nang naban ng 3 buwan si Brownlee dahil sa kaparehong insidente. Gaganapin ang Asia Cup sa Agosto sa Saudi Arabia. Nasa Group D ang Pilipinas kasama ang Chinese Taipei, New Zealand at Iraq. Pinatikos ng mga Katoliko ang pinost ni US President Donald Trump na nakabihis siya bilang Santo Papa. Ito ang sa artificial intelligence o AI photo ni Trump sa kanyang social media. Nakasuot siya ng puting cassock at pointed mitre na kadalasang isinusuot ng isang bishop. Meron din siyang suot na malaking cross. Ang imaheng yan nirepost pa ng White House. Giit naman ng New York Catholic Conference, walang matalino o nakakatawa sa imaheng ito. Ikakalibing lang din daw ni Pope Francis at magsisimula pa lang ang conclave kaya huwag silang gawing katatawanan. Tumanggi namang magbigay ng komento ang Vatican sa larawan. Matatandaan nitong nakaraang linggo lang, nagbiro rin si Trump na gusto niyang maging Santo Papa. Susunod, pantalan sa Bataan, perfect para sa quick getaway at quick fix ng vitamin C. At libreng concert ni Lady Gaga sa Rio de Janeiro, dinagsa ng higit 2 milyong fans. Tuloy-tuloy lang po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Walang tiket-tiket, just dance na lang. Ganyan ang naging eksena sa libreng concert ni Lady Gaga sa Rio de Janeiro. Jam-packed ng Copacabana Beach ng higit 2 milyong fans na sinulit ang pagkakataon na mapanood si Lady Gaga ng libre. Kasama sa setlist ni Gaga ay ang classic hits niyang Alejandro, Poker Face at Bloody Mary. Hindi rin niya pinalampas ang pagkakataon na ma-perform ang latest single na Abracadabra. Maaga pa lang ay mabilis nang napuno ang Copacabana Beach para sa libreng concert. Ayon sa organizers, umabot sa 2.1 million ang bilang ng mga dumalo. Para sa mga NBA fans, ito naman umabante na sa Western Conference Semifinals ang Denver Nuggets. Tinambakan nila ang LA Clippers sa Game 7 ng kanilang first round series, 120-101. Umabot sa 35 points ang lamang ng Nuggets sa laro. Top scorer si Aaron Gordon na nakapagtala ng 22 puntos. 16 points, 10 rebounds at 8 assists naman ang ginawa ng 3-time MVP na si Nikola Jokic. Sunod na mga kalaban ng Denver ang top-seeded na Oklahoma City Thunder. Ito mga kapatid, Pinoy na Pinoy ang selebrasyon ng pista sa isang barangay sa Bulacan. Tama ka dyan, Kuya Jess, ang kasiyahan sinabayan pa ng mga larong Pinoy. Kaya makisaya tayo dyan sa report ni Bea de Guzman. Mga kapatid, fiesta na nga dito sa Barangay Tumana, Santa Maria, Bulacan. At parte niyan ay ang pagbabalik tanaw sa mga larong Pinoy. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Let's go! 26 na kupunan mula sa iba't ibang kalye ng barangay ang magkakalaban. Si Rogelio Diaz mula sa Pakuan Street, todo kung palakasin ang loob ng kanyang grupo. Gawin natin lahat para manalo tayo. 1, 2, 3!
Eh bakit nga naman hindi, lalo na kung sa larong Pinoy? Bukod sa may premyo, natutuwa raw silang makapagtipon-tipon ulit bilang isang komunidad. Ngayon po kasi yung mga bata, puro gadget na. So, ito po yung pesta yung naging daan para yung mga dating laro ng mga Pilipino maibalik dun sa mga kabataan, maipakilala uli sa kanila. Kasi po marami ng mga kabataan hindi na po alam yung mga larong Pilipino. Tampok sa mga palaro ang sack race. Go, go, go! Sunod naman ang palo sebo. Kapit ng kuya, makakarating ka rin. Ayun lang. Sunod naman ang pinakaaabangan ng lahat, ang paunahang makahuli ng biik. Simple lang manalo. Huli mo, uwi mo. Diba mas masaya? Pero wait, extra challenge ang putik. At ang 6 na biik, mukhang hindi rin basta-basta magpapahuli. At may nanalo na nga. Pareho mula sa Kamatis Street ang nakakuha ng unang 2 biik. Masaya po kasi nakapanalo po kami ng baboy. Masaya po kasi po, tuwa po si Mama, may baboy na! Ang mga residente, labis raw ang tuwa dahil ngayon ito nangyari sa lugar. Ayon sa kanilang ermana o ang punong abala para sa fiesta, pangarap ito ng kanyang ama noon para sa kanilang barangay. Ito po ay isang tradisyon natin na talagang hindi mamamatay kahit ano ang mangyari. Gusto ko po ipakita sa mga susunod na henerasyon na hindi ito dapat baliwalain. Ito po ay pagpatuloy nila sa abot po ng kailang makakaya. Salamat, maraming salamat sa itong taon namin fiesta. O mga kapatid, kung feel nyong makifiesta, tampok din dito ang mga produkto ng kanilang barangay kagaya ng chicharon at suman sa mga stall hanggang May 4. O paano? Bea de Guzman, News 5. At yan po mga impormasyong dapat din yung malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.